puntong ito, makakausap po natin sa linyang telepono si MILF Vice Chairman Ghazali Jafar. Ginong Jafar, magandang hapon po. Magandang hapon po naman, Ginong J. Manikan. Apo. At ano po ang reaksyon ng liderato ng MILF dito po sa pinakabagong payag ni Sendor Santiago na unconstitutional nga po itong BBL? Alam po natin na ang kagalang-galang na Senator Miriam Santiago ay isang Vatican lawyer. Ngunit ipang personality po ng agreement na nilagdaan ng MILF with the Government of the Republic of the Philippines ay isa pong executive agreement. At hindi po ito treaty. Kung ito po ay treaty, kinakailangan po mag-confirm ito ng Senado. At tungkol naman po sa issue na itong BBL, proposed BBL, Bangsamoro Basic Law, ay unconstitutional o di kaya labag sa saligang batas ng Pilipinas. Alam po natin na mayroon tatlong branches ang gobyerno, check and balance po. Una, ang executive. Pangalawa, ang legislative. In this case, Congress of the Philippines. At pangatlo, yung Supreme Court. At ang mayroon po kanya-kanyang tungkulin ang tatlong branches na ito. At ang tungkulin para tingnan kung yung isang batas ay ang constitutional o hindi o ayon sa Constitution, yan po ay kapangyarihan po yan ng Supreme Court, ang judiciary. At palagay ko, sila magdidetermine ng Supreme Court kung yan bang BBL ay ang constitutional o nayon din sa saligang batas ng Pilipinas. Apo, meron na hubang direktiba ang liderato ng MILF sa oras na maipasa ito, itong BBL at yun nga po, habulin naman to sa Korte Suprema ng mga nag-o-oppose dito at ano po ang nakikita nyong senaryo, Ginong Jafar, dito po sa ganitong pangyayari? Maaari pong mangyari ganon sapagkat meron po namang karapatan bawat mamamayan ng Pilipinas, every citizen of the Republic of the Philippines, na questionin ng isang batas sa Supreme Court at depende po ito sa decision ng Supreme Court. Pero ang pananaw po namin sa bagay nito, habang nadidelay ang implementation, habang nadidelay ang enactment o pagsabatas sa proposed Bangsamoro Basic Law, nadidelay po ang negotiated political solution sa problema natin sa Mindanao, sapagkat ito po yung laman ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang sinasabi po nito bilang negotiated political solution sa problema sa Mindanao dapat yung ARMM alisin at palitan ng isang political entity. At itong political entity tatawagin Bangsamoro. At ito'y ministerial in form. Of course, democratic po ito. At hanggat na-implement ito, hindi ito na-implement, ibig sabihin, yung problema natin sa Mindanao hindi na susolusyonan. At masusolusyonan lamang ito pag naging batas itong panukalang BBL at pag naging batas ito ng Pilipinas, ito'y isumite sa mamamayan mga Muslims in Mindanao para i-ratify nila ito. Pag na-ratify, i-implement na po, i-organize yung Bangsamoro government. Opo.
Pero ang concern po ng karamihan, paano ho kung yun nga po hindi talaga makalusot itong BBL? Ano po ang direktiba nyo dun sa mga bagay yung ground troops po ninyo? Meron ho ba kayong direktiba sa kanila para huminahon o di kaya ay manatili lamang pansamantala at maghintay sa iba pang mga magiging development? Ano po ang inyong direktiba dito sa ground troops po ninyo in particular? Itong katanungan ito ay maraming beses na namin sinagot in the past sapagkat nang isumite ng Malacanang sa Congress of the Philippines itong proposed BBL, pagkatapos na i-review ito ng mga legal expert ng Malacanang. Kasi nang pagkatapos isulat ito ng Bangsamoro Transition Commission, sinumito ito ng BTC, Bangsamoro Transition Commission sa Malacanang, at ang ginawa ng kagalang-galang na Pangulong Aquino, pinareview niya ito sa mga legal experts ng Malacanang. At ang dahilan ng Malacanang noon ay para masanitize itong provisions, iba't ibang provisions ng proposed BBL. Nang sa gayon, pagdating sa Congress of the Philippines, hindi na mahirapan ito para i-approve ng mga Congress of the Philippines sapagkat dumaan ito sa pagsusuri ng mga expert sa batas ng Pilipinas. And so, nang isumite ito ng Malacanang sa Congress of the Philippines, ang naging concern po namin baka ito dadaan sa ika nga yung may kasabihan tayo, butas ng karayom, sapagkat alam po natin ang proseso sa paggawa ng batas sa Congress of the Philippines. At in the process, they will debate on this at maaaring mag-introduce sila ng amendments, several amendments sa iba't ibang provisions ng proposed Bangsamoro Basic Law. At in that process, ang pinangangamba ng mga Muslims in Mindanao baka ma-dilute itong substance ng proposed BBL. At in the process, yung purpose para sa batas nito mawala. At pag ganyan ang senaryo, pag ganyan ang nangyari, diluted na yung substance ng BBL. At ang kalalabasan nito inutil na batas, walang silbi. Ang question ano magiging posisyon ng nakararami sa mga Muslims sa Mindanao at sa buong Pilipinas? Tatanggapin ba nila yung batas na magiging batas ng kanilang gobyerno na isang batas na walang kapangyarihan, inutil? At kung hindi nila tatanggapin, mahirapan po ang leadership ng MILF sapagkat hindi naman po pwede na ibaliwala namin yung rejection ng Bangsamoro people o mga Muslims in Mindanao sa batas na yan. Pag ginawa po namin yun, baka kantiyawan kami ng mga masa ng mga Muslims na siyang pinamumunuan ng Moro Islamic Liberation Front ngayon, matagal na panahon. And so, palagay ko, pag dumating tayo sa ganyan senaryo, pakikinggan ng MILF leadership ang opinion ng nakararami sa mga Muslims in Mindanao at mag-decide ang MILF kung ano ang nararapat niyang gawin. But definitely, tiyak hindi pwedeng itsapwera ng leadership ng MILF ano man ang gusto ng nakararami sa mga Muslims sa Pilipinas. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon si MILF Vice Chairman Ghazali Jaafar.